Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Ramses at shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3061 hanggang 3065. Tanungin mo sila kung kilala nila ang isang babae na nagngangalang Lin Fang. Kung kilala nila, hayaan mo siyang maging mababang loob na tao. Huwag mo akong pilitin na gawin ito. Sabi ni Aaron. Natarante si Nanggang Bolang. Babae lang. Paano magiging seryoso ang Aaron? Ano man ang mangyari, dahil may ganoong pangangailangan ang Aaron, natural na kailangang matugunan ito ni Nanggang Bolang. Kung tutuusin, maliit na bagay lang. Tsaka may kinalaman ang babaeng ito sa kanyang papat. Kung hindi niya ito haharapin ng maayos, hindi magandang bagay para sa kanya ang accounting ni Aaron sa kanya. Oo, gagawin ko kaagad. Sabi ni Nanggang Bolang. Ibaba ang telepono, Aaron ay patuloy na ipinikit ang kanyang mga mata sa sulok, para sa mga mag-aaral na ito ay pinagtatalunan ang maliliit na bagay, talagang hindi siya nag-iisip na mamagitin, pagkatapos ng lahat, makita ang masyadong maraming, napakiramdam pagod. Sa kabilang banda, ipinakita rin ni Lin Fang ang kanyang kahusayan sa harap ni Shi Jing. Parang gusto niyang year-okan si Shi Jing sa ilalim ng kanyang mga paa para mawala ang kanyang galit. Shi Jing, ito na ang iyong pagkakataon. Dapat mong samantalahin ito. Ikaw ay kasal sa pamilyang Han sa loob ng maraming taon, at wala kang anumang kontribusyon sa pamilyang Han sa iyong kakayahan. Ngayon ay maaari kang tumulong sila. Ayaw mo ba? Sabi ni Lin Fang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Shi Jing. I'll help you as long as you are willing to ask me, okay? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Biglang napagtanto ni Shi Jing na napakaraming sinabi ni Lin Fang para yumoko ito sa kanya. Ngunit para kay Shi Jing, ano ang sitwasyon ng pamilya Han at ano ang kinalaman nito sa kanya? Ngayon siya ay pinalayas sa pamilyang Han ni Nanggang Chenkyo. At bagamat wala siyang pakialam sa pagtatalo ng bulaklak sa klase, hindi ibig sabihin na handa siyang yumoko kay Lin Fang nang walang dahilan. Kung masyado kang nag-iisip, hindi na kita tatanungin. Malamig na sabi ni Shi Jing. Sa sandaling nagbago ang mukha ni Lin Fang, malamig niyang sinabi, maniwala ka man o hindi, maaari mong tapusin kaagad ang pamilyahan. Okay. Anyway, wala na ako sa Han family. It doesn't matter to me how the Han family is. Nagkibit-balikat si Shi Jing nang walang pakialam. Hindi inaasahan ni Lin Fang na ganito ang magiging reaksyon ni Shi Jing. Sa kanyang opinyon, si Shi Jing ay dapat na naliligaw dahil sa kanyang banta. Paanong wala siyang pakialam? Ibig bang sabihin ay hiwalay na si Shi Jing, kaya wala siyang pakialam sa pamilyahan? Sa pag-iisip nito, ipinakita ni Lin Fang ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Shi Jing, hindi ka hiwalay at iniwan ng iyong asawa, hindi ba? Isang malaking kahihiyan ang iniwan. Kung gayon, hindi alintana ni Lin Fang ang pagbuhos ng asin sa sugat ni Shi Jing. Gayunpaman, ito ay tiyak na magpapabaya kay Lin Fang. Bagamat si Shi Jing ay itinaboy ni Nanggang Chenkyo sa pamilyang Han, hindi nagbago ang kanyang relasyon kay Han Cheng. Bitawan mo, hindi ako hiwalay, at hindi ako hihiwalay sa hinaharap. Sabi ni Shi Jing. Cut. Napangiti si Lin Fang, at sinabing, kung hindi ka nagdiborsyo, paanong hindi mo maaalala ang sitwasyon ng pamilya Han, o natatakot kang mawalan ng mukha, kaya hindi ka nang ahas na aminin ito sa harap ng mga estudyante. It's something out of thin air. Bakit ko aaminin na ang harap-harapang pakikipaglaban ni Lin Fang kay Banhua ay dulot ng pagsuyo ng mga estudyante,
na walang kinalaman sa akin. At saka, nakuha mo rin ang pagbabawal sa pangalan ni Hua sa pamamagitan ng panunuhol. Pagkatapos ng maraming taon, wala kang pakialam. Si Shi Jing ay unti-unting nawalan ng pasensya. Siya ay sumuko ng paulit-ulit, ngunit ito ay ang pagsulong ni Lin Fang. Kaya't wala siyang pakialam na punatin ang kanyang mukha kay Lin Fang. Ang panunuhol ay isang kahihiyan kay Lin Fang. Malinaw na kaiyahiya na makuha ang pangalan ng Banhua sa ganitong paraan. Bagamat alam ito ng maraming estudyante, hindi pa ito nababanggit sa entablado. Sinabi iyon ni Shi Jing, halatang tinamaan ang kanyang mukha, hinayaan nito si Lin Fang na mabalisa ang mata. I think you are making something out of nothing. Banhua's name is worthy of the name. Kailan ako nasuhulan ng mga tao? Matigas na sabi ni Lin Fang. Si Shi Jing ay malakas, na hindi mahina sa harap ng mga tao, at sa napakaraming taon sa panig ng Nangong Chenkyo, higit pa o mas kaunti ay natuto din ng malakas na aura. Sa puntong ito, ayaw bigyan ni Shi Jing ng mukha si Lin Fang. Tinuro niya ang mga estudyante at nagtanong, ilan sa inyo ang nakatanggap ng benepisyo ni Lin Fang? Dapat ay malinaw na kayo. Ito ay isang katotohanan na alam ng lahat. Kailangan pa ba ninyong tawagin ko ang mga pangalan ng isa-isa? Galit na galit si Lin Fang kaya hindi niya namamalayan na itinaas niya ang kanyang kamay at gustong labanan si Shi Jing. Ang Shi Jing ay hindi isang malambot na persimmon para mahawakan ng sinuman. Hinawakan niya ang palso ni Lin Fang Yang at sinabing, gusto mo bang matamaan ang isang tao? Dahil ba nahayag ang iyong maruming trabaho na masama ang pakiramdam mo? Panipi, nang makitang malapit nang mawala sa kontrol ang mga bagay, si Liu Wei, bilang ang monitor, sa wakas ay tumayo sa oras na ito, lumakad papunta sa gitna ng dalawa at sinabing, gaano katagal ito, noong tayo ay bata pa, hindi tayo matino. Ngayon na tayo ay may sapat na gulang, kailangan ba nating mag-alala tungkol sa maliit na ito, bagay? Hindi ko ito binigyang pansin, ngunit ang ilang mga taong may maliit na tiyan ay halatang nag-aalala pa rin tungkol dito, mahinang sabi ni Shi Jing. Sobrang pettiness ng karakter. Ang apat na salitang ito para kay Lin Fang, ay walang alinlangan ang pangalawang pinsala, hayaan siyang mas mag-hysterical. Shi Jing, gusto kong pagsisihan mo ang sinabi mo ngayon. Sabi ni Lin Fang na nagngangalit ang mga ngipin. Shi Jing ay pa rin ng isang mukha ay hindi nagmamalasakit sa loobin, sinabi, hindi mo magagawang upang dalhin daw ng pamilyahan, naghihintay ako upang makita ang iyong paraan. Ang malakas ay walang kahinaan, at walang lugar na karapat-dapat pagbantaan. Ang ugali ngayon ni Shi Jing ay ang mga malakas. Dahil siya ay walang takot, si Lin Fang ay walang kinalaman sa kanya. Sa isang tabi, hindi mapigilan ni Aaron na matawa nang marinig niya ang mga salitang ito, dahil ang isa sa kanyang mga tawag sa telepono ay nagpawalang bisa kay Lin Fang. Ngayon ay gusto na lang siyang paalisan ng mga tinatawag na mayayaman, paano nila siya matutulungang makitungo sa pamilyahan. Pero ganito na lang, parang hindi na kumikita pa ng mukha para kay Shi Jing. Muling inilabas ni Aaron ang telepono at dinayal ang numero ni Chinlin. Bago magsalita si Chinlin tungkol sa pagpapalam sa may-ari ng Longho Villa at hilingin sa kanya na tumulong sa pagpapalit ng banquet hall. Hindi ito isang maliit na bagay, Chinlin, tulungan mo akong ayusin ang banquet hall. Gusto kong manatiling mababang profile, ngunit pinipilit ako ng ilang tao na panatilihing mataas ang profile. Sabi ni Aaron. Tumayo si Chinlin Lee sa kabilang linya at sinabing, "Don't worry, boss. Tatawagan ko siya agad at ipapaayos. Kung alam niyang nasa Longho Villa ka, mambabala siya." Walang tunay na katayuan at karapatan ang Aaron ngayon, ngunit ang kanyang reputasyon sa Yanjing ay masyadong malakas. Bagamat ang amo ng Longho Villa ay may ilang background na relasyon, hindi niya hahayaan go of the opportunity to please Aaron. Wala pang 10 minuto. Ang mga staff ng Longho Villa ay dumating sa Shanshui Court ng magkakagrupo. Dahil sa presensya ng mga tagalabas, bahagyang tumigil ang digmaan sa pagitan ni Shi Jing at Lin Fang. Si Liu Wei, bilang nagpasimula ng student union na ito, ay natural na kailangang harapin ang sitwasyong ito. Gayunpaman, kakaiba pa rin ang nararamdaman niya sa kanyang isipan na kung paano biglang sumulpat ang mga tauhan na ito, at napakarami pa ring tao. Sa harap ng maraming tauhan, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ganap na kakaibang kapaligiran, nakasuot ng mga suit at sapatos.
Sa unang tingin, hindi siya mukhang ordinaryong tao. Ikaw, maingat na tanong ni Liu Wei. Maaari siyang magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga kaklase, ngunit hinding-hindi siya magiging mayabang sa harap ng iba. Sa bagay, mayaman naman siya na nasa ibang bansa din. Gaya nga ng kasabihan, hindi inaapi ng malakas na dragon ang mga lokal na pinuno. Naiintindihan niya pa rin ang katotohanan ito. Bukod dito, ang Yanjing, isang unang antas ng lungsod, ay malamang na magkaroon ng mas maraming pera kaysa kay Liu Wei, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng walang galang. Nasa loob ba si Mr. Han? Ako ang may-ari ng Longho Villa. My name is Zheng Xiao, pakilala ni Zheng Xiao. Ang amo ng Longho Villa. Bilang karagdagan kay Liu Wei ay huminga ng malamig, ang ibang mga tao ay tumitig din ng malalaking mata. Ang Longho Villa ay may status na isang first-line villa sa Yanjing, na dapat ay malapit na nauugnay sa amo nito. Paano ito magagawa ng mga ordinaryong tao? Kaya ang boss ay dapat magkaroon ng isang malaking kadena ng mga relasyon. Pero paano siya biglang nagpakita? Natatakot ako na ang kanyang katayuan sa Yanjing ay mas mataas kaysa sa sino mang naruroon. Si Mr. Zheng Po, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ang saloobin ni Liu Wei ay mas maingat, sa takot na masaktan ang malaking tao sa kanyang harapan. Inihanda ko na ang Longho Pavilion para sa iyo. Hindi ko alam kung nandito si Mr. Han. Kung dumating si Mr. Han, ihahatid na kita doon ngayon. Sabi ni Zheng Xiao. Dragon Lake Pavilion. Ang tatlong salitang ito ay muling nagpamanhid sa anit ni Liu Wei. Kapag pumipili ng venue ng party, si Liu Wei ay may napakaingat na pag-unawa sa Longho Villa. Alam niya na ang bawat banquet hall ng Longho Villa ay nangangailangan ng iba't ibang pagkakakilanlan upang may reserba. Ang pinakapangunahing banquet hall tulad ng Shanshui Court ay para sa mga ordinaryong tao. Ang Longho Pavilion ay ang pinakamataas na antas ng banquet hall sa Longho Villa, na maaari lamang ipareserba ng mga nangungunang tao. Hindi maiwasan ni Liu Wei na magtaka kung sino si Mr. Han sa kanyang bibig, sino ang makakakuha ng ganoong kataas na pagtrato, at lumapit si Zheng Xiaoqin. Masasabi ba natin na sa lahat ng mga estudyante, mayroon pa ring malalaking figure sa nakayukong tigre, nakatagong dragon? Walang kamalay-malay na ibinaling ni Liu Wei ang kanyang ulo upang tingnan ang grupo ng mga matandang kaklase, ngunit ayon sa kanyang memorya, walang pangalang Han sa mga taong ito. Si Zheng Xiao ba ang nagkamali? Mr. Zheng, sigurado ka bang kami to? Mr. Han, mukhang wala siya dito. Sabi ni Liu Wei. Ako ito. Sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita si Aaron sa sulok. Hindi mapigilan ni Shi Jing na matawa. Mula nang magkita si Zheng Xiaolo, nahulaan niya na si Aaron ang gumawa ng multo. Sa oras na ito, nagsalita si Aaron at masigurado tungkol dito. Alam ni Shi Jing na sinasadya ito ni Han Sanchen. Tinatayang gusto niyang kumita ng kaunting mukha para sa kanya. Bagamat walang pakialam si Shi Jing sa ganitong uri ng face project, magandang makapag-export ng gas sa harap ni Lin Fang. Pinuntahan ni Aaron si Shi Jing at sinabing, Nay, ang lugar na ito ay hindi karapat-dapat sa iyong pagkakakilanlan, kaya espesyal na hiniling ko kay Zheng Xiao na ayusin ang Dragon Lake Pavilion. Hindi mo ako masisisi. Para sa artificial na tanong ni Aaron, nakangiting sinabi ni Shi Jing, paano kita masisisi, ngunit ang Longho Pavilion, magiging masyadong high profile ba ito? Masaya ang Aaron. Hindi niya inaasahang paglaruan siya. Sa kasong ito, gawin nating mas kumpleto ang dula. Paano ang high profile, sa aking opinyon, ay hindi karapat-dapat sa iyong pagkakakilanlan. Sabi ni Aaron. Lumapit si Zheng Xiaoxi sa Aaron at magalang na sinabi, Mr. Aaron, sorry talaga. Hindi ko alam na nandito ka. Sana ay mapatawad mo ako sa iyong kapabayaan. Halika, tingnan ko kung ano ang hitsura ng iyong pinakamataas na antas ng banquet hall. Sabi ni Aaron. Yes, Mr. Aaron. Please follow me. Natapos si Zheng Xiao at pinona ang daan. At ang mga estudyanteng iyon, pagkatapos ng buhokleng, mabilis ding sumabay. Longho Pavilion, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong kumain sa Longho Pavilion sa buhay ko. Paano ang Longho Pavilion? Napakalakas ba nito? Oo, hindi lahat sila dining hall. May pagkakaiba ba? Well, nakatira ka sa ibang bansa,
kaya natural na hindi mo alam ang klasifikasyon ng banquet hall ng Longhorvilla. Let me tell you this. Sa pagkakaalam ko, sa mahigit 10 taon mula nang magbukas ang Longhorvilla, nagbukas ang Longho Pavilion wala pang 10 beses, at sa bawat pagkakataon, ito ay isang malaking figure na hindi mo maisip na kilala ang lugar na ito bilang isang simbolo ng pagkakakilanlan, at karamihan sa mga tao ay walang pagkakataon na tingnan ito. Bilang isang kaklase ng mga lokal na tao, ipinaliwanag ko ang katayuan ng Longho Pavilion sa Longhorvilla para sa mga bumalik mula sa ibang bansa. Napakakapangyarihan ng anak ni Xi Jing. Oo, munting bata lang. Paano ito magkakaroon ng sobrang lakas? Hindi ba siya mabangis? Wala ka bang mga mata? Kahit ang amo ng Longhorvilla ay lumabas na ng personal. Mayroon bang pekeng? Isa pa, ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong ay alarma ang amo na lumabas ng personal. Nakikinig sa mga salitang ito, labis na nabalisa si Lin Fang. Ngayon, pumunta siya sa pagpupulong ng kaklase upang ipaghiganti ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang anak ni Xi Jing ang nasa limelight. Tahimik na naglakad papunta kay Liu Wei. Ayaw maniwala ni Lin Fang sa sinabi ng iba, kaya't nalaman lang niya ang tungkol dito kay Liu Wei. Liu Wei, Longho Pavilion, kasing lakas ba ng sinasabi nila? Tanong ni Lin Fang sa mahinang boses. Ang mga mata ni Liu Wei ay nakatitig sa Aaron, dahil talagang curious siya kung anong uri ng status ang Aaron, at maaari niyang sorpresahin si Zheng Xiao. Kung ang Longho Pavilion ay napakalakas, direktang tumango si Liu Wei, sinadya niya ang pag-unawa at pagsisiyasat sa Longhorvilla, at natural na alam kung anong uri ng mga tao ang naging bukas sa Longho Pavilion ang lahat ng mga nangungunang numero. Ito ay totoo sa pagkakaalam ko, ang mga taong natanggap ng Longho Pavilion ay may pambihirang katayuan, at hindi sila ang antas na maaari nating hawakan, sabi ni Liu Wei. Hinamak ni Lin Fang na kulutin ang kanyang mga labi. Paano niya masasabing isa rin siyang celebrity na gumagala sa listahan ng mayayaman? Anong uri ng mga hindi pangkaraniwang tao ang hindi pa nakikita? Higit pa rito, ang layunin ng kanyang pagpunta sa pagpupulong ng kaklase ngayon ay para ipahiya si Xi Jing. Paano siya papayag na aminin na makapangyarihan ang anak ni Xi Jing, pambihira ang status? Maaari ba itong maging mas makapangyarihan kaysa sa mga taong kilala ko? Lin Fang disdains the way, iba ito. Alam mo, mayayamang tao ito, at makapangyarihan ang Longho Pavilion. Lin Fang, may kakaiba akong pakiramdam na mas makapangyarihan ang kanyang anak kaysa sa iniisip nating lahat, sabi ni Liu Wei. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!